yun din ang bumoto dito sa 32.2 million boss ni BP. Kaya ingat kayo, nuturak nyo ganyan masyado, pagpitik nyan. Sakay pupulutin, kangkungan, buong administration. Ito ang wow trending sa kangkungan. Pupulutin ang administrasyong Marcos kung patuloy itong tulog sa pansitan at laging lasing sa kapangyarihan. Ito ang mapapanood sa vlog ng dating miyembro ng PMA at kasama sa mga pumirma ng manifesto na si Sir Dado para mapalaya. Sila si Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Ginawa na anya ng mga tambaluslos na suspindihin ang SMNI na nagsisiwalat sa mga kalokohang ginagawa ng NPA sa Pilipinas, pero ang hinihingi ng taong bayan na resibo kung saan napunta ang sobra sa mahigit na 2 billion pesos na budget para sa travel expenses ni Martin Tambaluslos Romualdez ay hanggang ngayon wala pa rin. Milya-milya na anya ang layo ng mga ibang bansa sa Asia matapos na ang project ng dating administrasyong Duterte ay hindi na pinupunduhan. Kasunod naman ito, ipinakita ng Indonesia ang kauna-unahang HSR o bullet train sa bansa dahil nga iba na ang kaibigan ngayon ng ating presidente. Wale ang Pilipinas. I salute your dedication, Kapitan, your voice and loud enough for Makoy Jr. to hear and take action. You hit the target straight to the point with no nonsense. Tama ka, sir, that if Makoy Jr. will get his acts together and shape up, good luck nga lang. Dahil puno na ang salop at pagtitiis sa kabulastugan niya sa kanyang insan. I salute Sir Clemente Dado Enrique Class Baron PMA Class 83 for loving our country and the Filipino people. You are one of the voice of the Filipino. Thank you. God bless you and your family. First time ever watching your video, sir. Napakasustansya from the start to the end. Nagkaroon ako ng pag-asa sa mga nangyayari sa gobyerno ngayon. Ang galing po ng analysis at analogy nyo sa kasalukuyang kaganapan ng politika sa Pilipinas. Isang makabayang saludo po ng paggalang sa inyo, sir. Agree po ako sa lahat ng sinasabi nyo dito. Hanga po ako sa inyong malasakit sa ating bayan na patuloy na pinipisa ng mga politikong sakim sa pera at gahaman sa kapangyarihan. You never change, Dado. Ikaw pa rin ang kilala kong Dado na mataas ang paninindigan 45 years. Kaya ang people's indignation, galit na galit sa regime ni Marcos Sr., no? Suportado ng mga aktivista, no? Tapos noon ang ano diyan, siguro to, hindi yata naka-focus yan. Okay. Sorry about that. Ngayon ang ano diyan, ang sumunod people's defiance. Kumalat noon, wala magbabayad ng taxes. Kaya pwede tayong pumasok doon next year. People's defiance. Because kung hindi in-address ng Congress and Senate yan, baka merong yung mga tao magkasundo-sundo. Wala mo nang magbabayad ng taxes. Hindi nyo in-address yung issue. Ang issue pera. Nililis nyo kung saan-saan kayo. Papakulong nyo si Celis, pakulong nyo si Badoy. Nagtanong lang, totoo bang 1.8 billion? Anong masama doon? Di ba? Anong masama ron? So, nagpirma yung PMA. Na-involve tuloy yung PMA. Yaki to. Sinong gago? Sinong bopol? Na-involve tuloy yung mga PMA. Hindi pa nakakamanifesto yung mga sundalo. Nakaabang. Ayun, hawak mga ballpen sila. Nag-aantay sila ng manifesto. Di ba? Kaya nga, delikado kayo Sagutin nyo. Okay. That's why, kung paabutin nyo ng nasa indignation tayo ngayon Galit na galit mga tao. Tapos nun, una awareness no? From the time na umupo si BBM, yung unit team, hanggang sa ngayon, doon nagbi-build up yung awareness because of the different social media, mainstream media, yung actual na nakikita, nasaan ang Pangulo, yung mga ganun ba. Maraming damaging na mga vlogs na nagigising yung tao, awareness. So from the awareness level, nagkaroon ng indignation level, tapos sa susunod dyan, na pwedeng mangyari na early on next year, bayaran ng taxes kasi, walang magbabayad ng taxes. Di kulong nyo lahat ng Pilipino, yan nasasabihin ng mga Pilipino. Then it's, magmamatigasan pa. Kasi hindi ina-address yung resolution number 10. Kaya sinasabi ko sa inyo, bago kayo magsalita ng peace talks,
ng ICC, ng Duterte, imbestigahan, impeach si Sara, yung tatay, tinanggal pa yung show ng tatay, mga walang niya kayo. Ano yan, yung, sino ba yung walang niya? Bakit kayo nakinig? Hindi nyo man lang imbestigahan, biglang ano na lang, suspendido ng 14 days. Tatandaan mga tao yan, tatandaan yan. Sige, dumama pa kayo. Kala ninyo, panalo kayo. Hindi, maambus kayo. Pinapapasok lang kayo no? Sige lang, build up yung indignation ng tao. Hanggang sa, yung di ba yung sinasabi ko, yung ganyan, ginaganyan-ganyan yung pressure plate, gumaganyan kayo, ito nagko-coil ng ganyan, take hanggang sumabog, gumanon, mag-earthquake. So, BBM government, Uniteam government, ingat kayo. Ngayon, sa Uniteam government, binibira nyo pa yung Sara Duterte, yung Vice President, yung tatay niya, ay lalo nagko-coil up yan because yung 31.6 million votes, yun din ang bumoto dito sa 32.2 million votes ni BP. Kaya ingat kayo, nutulak nyo ganyan masyado, pagpitik niyan. Saan kayo pupulutin? Kangkungan, buong administration, Congress, dinadamay niya yung BBM, yung iyong palasyo, yung inyong sandcastle, maano diyan bigla. Isang ganyan lang ng kita niyo yung sa baybayin din ng shoreline. Pag ganyan yan, magtayo ka ng sandcastle doon, pag ganyan ng tubig, wala na. Ganon yung taong bayan. Pag isang ganyan yan, wala, giba. Kaya nga, mag-ingat. Tapos ililabel niyo yung mga tao, destabilizer. Duterte, destabilizer. Naku, dinagdagan nyo na naman. Dinadagdagan nyo. You shut up. Shut up. Everyone, BBM, you speak out and then, Sara Duterte is my Vice President. No one, unless you know, unless it is your intent, nagibain yung tao, ewan kung bakit, lumabang parehas. Kung magkakamali siya, di magkamali siya. Huwag niyong lagyan ng pagkakamali yung tao. Yun yung mali. Nagagalit yung mga taong bayan. Yung tatay, huwag niyo siyang pipigain because no matter na, kunyari magkaaway sila, o hindi nagkakasundo, same DNA yan mas magan yung si Vice President Sara, mas magan yan. Naku, matakot kayo, Diyos mo. Yung tatay nga, takot kay Sara ingat kayo sa kanya. Kaya nga, stop everything, pati yung mga allies, naku, binibira nyo. Congress, you are the ones causing you're the ones destabilizing government. Kayo, Congress. Talk about Chacha? Nako! Talk about peace talk sa ICC. Pero yung mismong tinatanong ng taong bayan, ano ginagawa nyo doon sa pera? Ano ang nangyari doon sa 2 billion na sobra? Pinaghati-hatian nyo ba? Ipakita nyo yung libro. Hindi nyo matatakasan yun. Hindi. Obligado kayo sagutin yun. Ang escape nyo nga doon, matuwa yung tao, mawala ng konti yung issue. Palitan nyo si Speaker Romualdez. Speaker Tambalolong, no? Palitan nyo. Vote of no confidence. Saan nyo dinala yung Congress? Kahihiyan. Palitan nyo. Ganun kasimple. Bakit? Forever ba siya dyan? Forever kayong sasambahin nyo yung tao? Masyado kayong hayok na hayok, lasing na lasing sa kapangyarihan. Kaya marap kayo sa salamin, isipin nyo, kayong 300, binoto lang kayo ng inyong mga constituents, 200,000. 200,000. Yung ginagawa ninyo, damay ang presidente. Presidenteng 31 million ang bumoto, yung Senado na 27 million high bumoto, low 17 million o 15 million, damay kayong lahat. Bababa kayo. Yung buhay ninyong lahat nagdedepende. Kanino? Sa armed forces? Hindi. Sa mga Duterte. Yun ang real talk.
Sa Duterte, your survival as a government, Ginoong BBM, binoto kita. Your survival as a president and everyone around you, the whole cabinet, the whole baloney na, the whole Congress, Senate, Congress, lahat ng LGU, your survival is as a government is anchored on how the Dutertes will act. Yun yung totoo dun. Ang bait nga nila take and take. Sinasabi ko na sa inyo na kung hindi nyo lulubayan yan, hindi nyo titigilan yan, goodbye. Hindi lang good luck, goodbye. Yun. Hindi na kinakailangan makialam ang armed forces. Okay? So, nandun tayo sa people's, yung number 1. Inuulit ko para malinaw, ha? Number 1, people's awareness will result to indignation, will result to defiance. Huwag niyong paabutin sa defiance kasi pag umabot sa defiance, problema kayo. Sunod-sunod yon. Number 2, pwedeng magkaroon ng military takeover. Magkakaroon ng coup. Ang masama, hindi mag-install ng politiko. Yun ang danger. Because, sanabi ko sa inyo, previous video, panoorin nyo na lang, previous video, 1986, we have been there. Yung mga player ngayon sa armed forces were there. Kadete sila, 89. Chief of Staff Browner was the corps commander of PMA. He was a class baron, 1989. When the coup happened, nadidinig nila, napapanood nila yung 1989 Makati Siege. Oh, kami, we were all first lieutenants. First lieutenant. Yung sinasabi ko sa una, ang mga kumalas noon, 1986, February Revolution, panay mga colonel, lieutenant colonel, may mga general, blah blah blah. Si General Tadjar, Marines, government side, hindi lumusob yung tangke niya. Yung mga sinasabing madre, hindi sagasayin tangke, it's a miracle. Sorry Christians, no? Christian din ako. But there was an order, wag niyo sagasayin yung mga madre. Oh, ganun yun. Bakit? It's a miracle, si John Kitley, hindi nilusob. There was an order, wag lusubin yung bombo radyo. We were there, kaya yung mga ano, we can say by experience what can happen because naranasan namin what happened. Lahat ng kudeta nandun kami hanggang dun kay Danny Lim. Mutiny, kudeta, call it what you may. Nandun kami. Oh, alam namin yung nangyayari, napapanood namin. EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, nandun ako eh. Okay? EDSA 3, yung kay Erap. Yung nagmarcha papunta kay GMA. Nandun sa Malacanang. Anong ginawa nila? Acoustic firing, di ba? Chief of Staff, inorderan yung mga PSG, baril, sa itaas. Di ba nasunog yung ABS-CBN na van, yung pick-up truck doon, naiwan. So, magugulong mga panahon yon ng Pilipinas at natuto ang armed forces. Ito ngayon, balik kami sa field duty. Balik akong Cagayan Valley. After 86, no? Magulo noon, balik ako, ayoko dito sa Maynila. Buti pa dito sa Maynila. Sipin mo, nasa field ka. Galing akong Davao, then punta ako sa Cagayan Valley. Nag-volunteer ako doon para yung classmate ko, si Kidilla, naging 3-star general, lieutenant general. Para makapag-schooling sa British Commando. Wow, galing, no? British Commando. Kagagaling ko ng US Ranger, gusto ko palitan na lang siya para makasalang din siya dito sa mapalop niya schooling niya sa British Commando. Okay. Ina-assign ako sa Magsaysay. Sabi ko, habang bata ako, exploit ninyo yung kapusukan ko. Gusto ko lagi combat. Ganon ako. Parang di sayang yung mga kukurantong ko, no? Sipin mo, US Ranger, Scout Ranger, Airborne, di ba? Pathfinder, tapos nun,
nuclear, biological, chemical warfare. Imagine, di ba? Tapos nagpakadulubasa, nandito ako ngayon, nagwa-washing ako ng washing machine ng kaharap ko. Nilalabang ko yung damit ni Mrs. Paras lang kami ni BBM. At least ako nagsasalita ako. BBM tahimik eh. Ay nako. Okay. Masaya naman maging yan eh. Love yan, love. Okay. Alam mo pagbigyan nyo na sa BBM na mahal niya yung asawa. First lady. Pero first lady, lubayan mo yung asawa mo. Hayaan mo siya maging presidente. Hayaan mo siya maging presidente. Let him become presidentiable. Meron kayong pananagutan kay Sarah. Uniteam. President, Vice President. 31 million, 32 million. Protect the father. Protect Sarah. Huwag niyong isipin yung career ng anak ninyo. Na poprotektahan nyo para protektahan nyo, dapat maging presidente si Tambalolong. No? Ewan ko, hindi ko mabasa kung bakit nyo ba ginagawa yan? Or, ang problema, talagang walang niya kayo. Yun yung delikado doon eh. Pagka nag-isip ang tao, hindi, wala kang utang na loob. Si Duterte nagpalibing sa tatay mo. Nagkaroon na issue yan, natatanda ko pa, nag-post ako sa Facebook eh. Na kung ayaw nyo ipalibing yung tatay ni Marcos, ng mga Marcos, si President Marcos, yung slot ko sa libingan ng bayani, bayani man ako, yung slot ko sa libingan ng bayani, doon nyo ibigay kay Marcos, doon nyo ilibing sa aking slot doon. Oh. Parang asip naman meron ako di ba? Then punto, bakit binaharang yung it was a Duterte who caused the father to be buried do sa libingan ng bayani. Walang issue, may nagreklamo ba? Walang nagawa. And here you are. Hinahayaan nyo na si Tatay Digong lapastanganin, siraan ng kung sino-sino. Mr. President, you stand up for the president na pinalitan mo. Because it shows the kind of person you are. You stand up for your vice president because it shows the kind of character, the values that you have kung hindi mo sila tatayuan. What kind of a person are you na yung tatay mo ang tagal-tagal na hindi nakalibing, pinalibing dyan, pinayagan ni Duterte na lumibing dyan sa bayani. Tapos nun ngayon ICC, imbestigahan, and all this talk. And then yung anak man lang na siyang nakatuwang mo, Uniteam kuno. And now, ano nangyari sa Uniteam? Bakit? Parang kleng-kleng bangwang, wala na. Di ba? Bakit? Ba't mo hinahayaan na yung mga nakapaligid sa iyo o yung pinsan mo, straight to the point, pinsan mo, tambalolong, speaker, bakit yun ang magdidikta sa iyo? Bakit binoto ba yan ng taong bayan? 200,000. Sa iyo, 31 million. Na kanino nagtiwala yung tao? Sa iyo, BBM. Anong ginagawa mo? Sinayang mo ang tiwala ng tao. Public office is a public trust. Nosedive kayo, ha? Nosedive. You better do something. Okay, nandun ako sa indignation. Tapos nun, sinabi ko na pwedeng mag-lead ng kudeta. Hindi violent armed forces, it will not result to a kudeta. But if ever it did result to a kudeta, iniiwasan niya ng armed forces. Hindi ganun yung armed forces natin. Hindi ganun sila Browner. Yung nakalagay, yung ang class crest niyan makatao. Yung makatao pa naman. Makatao. Oh, hindi nakalagay do sa class crest ng PMA class 89. Makapresidente. Maka-Duterte. Hindi. Linawin ko. Ang nakalagay sa bullring, sa singsing o sa class crest ng class 1989 ng PMA, Chief of Staff ngayon, na napakatinong tao, ay makatao. Makatao. Dun sila sa tao. Ngayon, they want to be professionals. Huwag nyo sirain yung armed forces. Warning ko sa inyo. Intact yung armed forces mula noon hanggang ngayon. We did not even think of magkaroon ng military junta. Iniwan namin yung armed forces. Lahat kami na-retired. Lahat kami na
Wala dyan, sundalo man. Lahat kami, the Philippines did not experience a military junta. Pasalamatan nyo kami lahat. No? Huwag niyong pilitin yung armed forces ngayon na nandyan din yung mga retired. Mag-figure away ng figure away na maghunta. Yun ang delikado. Kasi pagka napuwersa ang armed forces with that past history na, teka muna, ilang taon na ba ito? Kawawa naman tambay. And then, taong bayan na nagising, aware, na indignant, may indignation, galit na galit. Tapos nun, merong, tawag doon, defiance. Wala mo na magbabayad ng taxes. Pag siya ganon, nakaw! Delikado kayo. Mapipilitan pumasok ng armed forces pagka walang tumayo na central figure. Kaya, pasok yung pangatlo na pagka may central figure, sino dyan sa mga politiko nga, doon ako natapos kahapon, sino dyan sa mga politiko ang credible enough na tumayo para sa tao? Meron pa ba? Sabihin nyo, mag-comment kayo sa baba kung meron.